natin to. Stoy, huli ka. Kakaiba itong bandido na ito. Merong relo. Parang yung kanilang kasuotan ay magkapareho lang. Nagagawa niyo dito? Ano? Pagkano ko sa barit mo? So dito lang tayo dadaan sa medyo may mga damo para pag mayroong kalaban ay hindi tayo mapansin ka agad. So abangan nyo talaga sa mga video ni Jigo kasi marami akong gustong sabihin sa inyong lahat. Lahat ng mga nalaman ko ng mga panahon namin at panahon kay Jigo sa lahat ng kulto. So gusto kong malaman ninyong lahat. So pagkasiro po ng video na ito. So ngayon ay palabas tayo galing sa altar na bato. At sana ay walang sagabal sa atin habang tayo ay maghahanap ko SG Hunter 01. So hanggang ngayon hindi pa rin ako lumabas sa katawan ng anak kong si Jigo kasi gusto ko muna makatulong kahit pa paano. Alam nyo, nasabi ko na yan dati na limitado lang yung oras ko sa katawan ng anak kong si Jigo, pero ngayon napipilitin ko na kahit pa paano ay medyo matagalan tayo sa paglabas. So si Buddy, hindi lang natin nakuha na ng video. Nabigyan ko na siya ng lakas. At habang tayo nagbigyan ng lakas ka Buddy, so medyo naghina din tayo. Kaya yun ang ating pakay sa pupunta natin sa altar ng bato. So sana makita natin yung mga babae, no, na bumihag ngayon kay SG Hunter 01. So nakita ko rin yung video na medyo mga bata pa yung bumuhig sa kanya, pero hindi ko nakala na malakas pa yung mga babae na yun. So mga kaibigan, meron ako napansin sa unahan, parang may nakaabang sa akin. May gumagalaw sa unahan. Yun, napansin niyo may gumagalaw. Hindi ako nagkakamali. So malayo lang, zoom lang tayo. Kung hindi ako nagkakamali, tauhan to ni Badang or tauhan to ni Commander Ligaya. So dito banda, rinig natin yung andar ng motor. Sundan natin to, baka alam niya kung saan ngayon si SG Hunter 01. Ito yung sasabi ko sa yung daanan, maliit na daanan. Sundan natin niya kahit pa paano makatulong tayo sa kasamahan kong anak mo si Jigo. Ayun, pumasok sa may damuhan. Bago natin sundan yan, ikunin natin yung baril ni Jigo at tingnan natin kung matabla niya ng bala.
Buti, medyo marami ang bala. Kung hindi siya matabla ng baril, oras yung gagamitin natin. So, nagabang lang sa atin. So, hindi tayo maririnig yan. Kasi kahit palakas yung boses natin, ay gumamit ako ng orasyon na mahina yung kanilang pandinig. Sabi ko na nga ba, nagabang lang sa atin. Gagamitan natin yung baril yan. Yan na. Yan na kalapa sa lumuhan. So, siguro nakalata na yan. Parang ramdam ko ang kulto. Baka kulto ito na masama. Yan, naka-zoom lang tayo kanina. Parang inabangan talaga tayo. Nakaposting. Gusto ko sanang gamitan ng tagulilong, pero sobrang taas ng mga damo. Ang tagulilong ko sa mga kaibigan, lalo na kung kulto ito, makaramdam pa rin to. Kapag mataas yung damo ay hindi masyadong gagana yung tagulilong. Try natin brilin to. Buti, matablang bala. Siguruhin natin to. So, dahil sobrang dami mga nag-request kay Gender 01, so ito na. Kahit hindi ito si Jigo, pero gagawin ko habang lalabas ako galing sa altar ba to. Lalo na may nasagupa ako dito, maghahanap na rin tayo. Sobrang taas sa mga kanal dito. Dito tayo mga kaibigan kasi sobrang laki ng kanal. Tadaan tayo sa maliit na daanan na ito. Baka may kasama pa yan. Parang may umubo. Dito, parang may daanan dito.
dito lang muna tayo. Makaramdam tayo, baka may kasama pa yun. May tumutunog. Ito mga kaibigan, kung pareha ang kasangkasautan, ibig sabihin tauhan to ni Commander Badang. Pero kung iba-iba ang kasangkasautan, iba katauhan to ni Commander Ligaya. At saka nakita ko rin yung video ni Kuya Bads pa yun. Kasi hindi ko masyadong alam yung pangalan ng hunter na yun. Pero ang alam ko, sobrang tapang ng hunter na yun. Pero hindi niya nakala na mabihag siya. So nakita ko rin yung request niya. Pero marami akong nakita talaga ay si Sten Terceron. So dami mga nag-request sa kanya. So meron akong narinig na boses kayo na. Ayan, sabi ko na nga ba. Sabi ko na nga ba may kasama pa yun. Dandahan nyo lang natin yan. Buti umupo para nagpapahingata. Hoy, huli ka. Kakaiba itong bandido na ito. Merong relo. Parang yung kanilang kasuotan ay magkapareho lang. Baka tauhan ito ni Commander Badang. Sinasagupan natin. Iwan natin, patay na yun. Dito bandang sobrang sukal lang iri. Dito baka may pwede din badaanan dito. So dahil matablan sila ng bala, baril mo na yung ginagamit ko para hindi mapunan yung ating kapangyarihan. Kasi alam niyo mga kaibigan, kapag nasobrahan tayo sa paggamit ng ating orasyon ay nanghina rin tayo. Kaya habang matabla ng bala yung ating masagupa ay baril mo na yung ating gagamitin. O yung kanilang kasuotan nagkapareho lang. Demonyo talaga na yung Badang na yan. Siguro mga tauhan to ni Badang. Magkaramdam muna tayo. So hindi mo na ako gamit ng tagulilong. Binabaril ko na lang. Nangyaramdaman ako. Parang may naglalakad. Ito mo na rin. May naglalakad. Yan. Marami sila dito. Yung
kanilang kasuotan ay isa lang. Sabi ko na nga ba, malakas ang kutob ko, mga tauhan ni Commander Badong. Bilang silang bit-bit na baril, hindi rin tukol to. Nagpapahinga. Lugapangan natin yan maya-maya. Yun yung kanilang hilig. Nakaposting na naman siya. Yun, nakadapa na naman. Sa likod pero daan. Ikot pa natin. Yun. Yun nakadapa. So mahirap pakapansin sa akin yan. Kahit medyo malapit lang tayo. Kasi nga sabi ko kanina, gumagamit ako ng orasyon na hindi niya ako mapansin na parinig. Yan. Gagapangin ko yan. Gamit ang mga taglilong siguro to. So, nagamit ang taglilong sa ngayon. Huli ka. Sino ang commander niyo? Sino ang commander mo? Ayaw mo magsabi? Pwes, kukunin kong orasyon mo. Yan mga kaibigan. Maraming orasin yung kanilang katawan, kaya kinuha ko. Ayaw niya magsabi kung sino ang commander, pero alam ko kung sino. Mga tauhan na badang yan. Itong commander badang na ito, nagkalat yung mga tao niya. So sana ay masagupan natin yung mga babae na humuli kay SG Hunter 01 para malaman natin kung gaano sila kalakas. Mga kaibigan, tuloy pa rin tayo kasi hindi pa tayo nakalabas dito sa area na ito. So tuloy pa rin tayo sa paghahanap ng kay SG Hunter 01 habang tayo ay nasa kalooban ng katawan ng ating anak na si Jigo. Tutulong tayo sa mga kasamahan ni Jigo na bihag ngayon. So kahit sino pa yung ating makalaban dito o ating masagupa ay wala tayong pakialam dyan. Kung hindi kaya ng baril, orasyon yung ating gagamitin. Kasi habang tayo ay palabas galing sa altar na bato, at alam ko maraming nakakita doon. Punta ako roon
Kasi ako ay medyo nanghina dahil sa aking ginawa na aking anak na si Buddy. Lahat ng lakas na nakuha niya kay Commander Badang ay dinalay ko sa kanya. At ngayon ay nilagay ko muna siya sa safety na lugar. Huwag kayong mag-alala kasi makikita nyo rin yun pagkatapos ko dito, makalabas ako dito sa area na ito. Kung gustuhin ko man na lumabas dito, magagawa natin yan. Pero ngayon na mayroong nakaharang sa atin, siyempre gusto ko munang tapusin to lahat para kahit pa paano ay mabawasan itong mga tauhan ni Commander Badang. At hangad ko na sana ay masagupa ko rin yung tauhan ni Commander Ligaya. Gusto kong humuli kahit isa lang at tanongin natin kung saan nila nilagay si SJ Ruan. So padilim na. Alam ko ito ang oras na lalabas sa mga tauhan ni Badang. Kasi itong si Commander Badang parang may dugong kulto ito. Hindi siya basta-bastang bandido. Ang tingin ko sa kanya, nasabi ko na yun sa inyo dati, ay kulto. Kasi nasa kanya din ang mga orasyon ng kulto. Pati yung anak ko si Jigo, sinabihan ko siya na si Badang ay parang kulto. Saka yung kanyang maskara, isa yan sa mga kulto na masasama. So buti na lang talaga ang matabla ng baril itong mga tauhan ni Badang. Kasi kung hindi, malamang yung ating kapangyarihan ay manghihina. Kasi bawat kalaban, orasyon yung ating gamit. So nagpasalamat din ako na matablan din ng bala itong mga tauhan niya. Kasi si Badang hindi yan matablan ng bala. So maglakad-lakad tayo. Kaya meron tayong masagupa dito. Para may namoy akong hindi maganda, para may kalaban dito. Gandahan lang tayo. Sabi ko na nga ba, mayroong isa nakaposting. Gamitan natin ng tugulilong to. Nagawa niyo dito? Akala ko tablado ko sa baril mo. Alam ko buhay ka pa. Gandang ko pa, umurasin mo. Sino ang commander niyo? Ha? Ba't ka tumawa? Ayun. Kukunin ko, umurasin mo. Patayin kita. Ito mga tauhan ni Badang, parang pinagsabihan niya na ayaw magsumbong kung sino ang commander nila. Kasi tumatawa lang habang tinatanong ko siya.
So pasensyahan nyo na yung video ni Jigo, medyo madilim na. Kung nakikita akong malikadaanan dito. Daanan na ito, papunta ron. So nung pagpunta ko sa altar ba to, hindi ako dito dumaan. Doon sa kabila. Pero ramdam ko na may kalaban. Kaya dito ako dumaan. At magbakasali ako na baka meron tayong makitang kalaban dito. At saka sa Isgender Suruan, no? So parang may naglakad. So dito banda, sobrang kapal ng mga damo dito. So may niyog sana. Sobrang nauhaw na rin ako. Pero huwag tayong gumawa ng masama. Baka may ano yan, sa Tagalog yung may tagiya. Kailangan kong ubusin itong mga tauhan dito ni Commander Badang habang ako narito. So yan, meron tayong napatay. Sana yung dagdagan pa ito. Gusto ko talagang kahit konti ay makuha natin itong makuha natin itong mga tauhan ni Commander Badang. Alam niya naman siguro kung gaano kalaki yung galit ko sa commander na yan. Dahil sa ginawa niya sa dalawa kong anak. Si Jigo, nabiktima niya. Si Buddy. Dahil kung wala ako si Buddy, hindi ko alam kung mabubuhay pa. Kasi sobrang lakas ng orasyon niya. Pero hindi ko nakala na kaya pala yung kunin ni Commander Badang. So yan, parang abutan na tayo ng dilim dito. So pagpasensyahan nyo na mga kaibigan, ginamit ko muna itong katawan ng anak ko, si Jigo. Kasi habang pwede pa tayo makapasok, susulitin ko na lang para maging safety itong katawan ng anak ko. Kasi sa ngayon, ang katawan ni Jigo, baka nagtaka kayo kung bakit hindi ko pa binalik yung kanyang mga agimat. Ito sasabihin ko sa inyo ngayon ang dahilan. Hindi pa talaga kaya ng katawan ni Jigo na ibalik ko yung kanyang kapangyarihan. At ayaw ko rin naman pilitin. Baka magkasakit lang siya sa gagawin ko. Kaya ang ginagawa ko ngayon, naghintay na ako ng tamang oras, tamang panahon na makaya ng kanyang katawan. Kasi kung pipilitin ko na ibalik yung kanyang kapangyarihan, nung dati ay nung kulto pa siya, kaya ayaw pa rin naman magkasakit siya. Kasi alam ko magkakasakit talaga siya. At alam ko rin, lagi niyang sinasabi sa inyo yan, na kaya niya sinirinder lahat yung kanyang mga agimat simula nung nagbagong buhay siya. Ang dahilan, nagkakasakit siya. So yun ang dahilan. Marami nagtatanong, marami din ako nabasa na comment sa mga video ni Jigo, bakit daw hindi ko pa raw binalik lahat ang kapangyarihan ni Jigo. So ngayon yung malalaman ang dahilan. Hindi ko pinilit kasi ayaw ko magkasakit yung anak ko.
Dahil hindi kaya niya kanyang katawan. Yung kanyang katawan ay parang normal na talaga na tao. Simula nung nagbagong buhay si Jigo. Padilim na. Pero habang may araw pa, habang klaro pa yung video, maghahanap tayo ng mga kalaban, mga tauhan ni Commander Badang. Pati si Splinter Cell 1, hanapin natin yan. Ramdam ko parang may nagabang sa akin dito. Yun, nakaupo. Lapitan natin yan. Hindi niya tayo mapapansin. Magandang hapon, kaibigan. Iisa lang talaga yung kanilang kasuotan. Mga tauhan doon yung Badang. Ganun lang kasimple. Ang pagpatay sa ating kalaban. Ganun lang kasimple. Wala nang ibang gagawin. Pero lamang tayo. Kasi nga gumamit tayo ng orasyon na hindi tayo mapansin kahit malapit na tayo. So mamaya na tayo magputol ng kamera kasi klaro pa, may araw pa. So sa lahat ng viewers sa Jigo dyan, ito lang masasabi ko sa inyo. Alam ko marami naghihintay sa aking sasabihin sa mga anak ko. Pero sa ngayon, at dahil napagaling ko na si Buddy at nandito tayo sa area na ito at maraming tauhan ni Badang, ay unahin muna natin to, itong mga kalaban na to. So magkaramdam lang muna tayo dito para manapansin ako. Parang may naglalakad at parang may umubo. Ayun pala, nakita ko na. Parang naglalaro sa kanyang baril. Ano po? Ito mga tauhan ni Badang. Yan, nakaupo. Yan o. So pasensyahan nyo talaga kasi madilim na. Okay, pagmasdan muna natin siya. Yung na yung kanyang gagawin. Liga.
Lapitan natin ngayon yan. Kaibigan, nakaramdam ka ba ng antok? Nantok ka? Ito, kainin mo itong bala ko. Matulog ka na habang buhay. Napagkamalan pa akong kasamahan niya. So kaya ko ito ginagawa. At kaya ito ang gusto ng kulto ng kasutan. Kasi pag mayroong bandido, ay ang kanilang isipan ay kasamahan nila. So ganoon lang kasimple, walang kirap-kirap ang pagpatay. So pwede ka magtanong sa kanila. Kasi hindi kanila babarilin kaagad. Kasi yung inyong kasuotan ay parang kasamahan ng nila. So dito banda, parang may malaking daanan na. So gusto ko na munang gusto ko talaga umalis na muna sa lugar na to. Pero nakita natin maraming kalaban sa Uhan ni Badang. At yan po, mayroong nakalabaw dito. Baka pala kung tawagin sa amin. Yan o. So ibig sabihin mayroong mga normal na tao dito. At ito ang delikado. Baka kukunin ng mga tauhan ni Commander Badang itong baka na ito. Yan, sobrang laki. May motor. Kailangan mo natin papasok dito kasi may motor. Sabi ko na nga ba, mayroong mga normal na tao dito. May motor lumaan at may baka. Yun na, yung isa. May kalaban mga kaibigan. So magpanggap tayo na kasama nila. Kaibigan, magandang hapon. Inyuhan yung baka dire? Wala. Inyuhan Basig kay ako nakitaan dire ba? Mura sure ka nga inyuhan dire Oo. Mura na pa isa dito sa unahan no? Muhaling doha. Yung mga nandoon kabok? Oo. Ito mga kauban dito, napa dito? Muhaling doha. Basig di ko antos mga vlogger ba? Nakailaman ka na SG Terceruan no? Sige na. Vlogger nga SG ang pangalan? SJ. Oo. SJ. Na SJ under. SG Terceruan? Kung ilan ka na. Nakaila ka na Commander Ligaya? Oo. Kaya ang ilang ingon manggod. Tauhan ni Commander Ligaya ang bihag kay SG Terceruan karon. Nakabalo ko gasa siya gibutang ron. Pero puta na. Sabi po tanan mo. Oo, nagdala mo kamera sa vlogger. Dili ko ako rin nakitaan sa unahan. Oo. Vlogger ka ha? Dili ko vlogger. Ako rin nakitaan sa unahan ba? Ako lang pong gikuha kay sayang man. Nga ako ang commander si Commander Badang. Oo. Ano yun? Ikaw kasi commander mo, parehar mo siguro ta. Oo. Budang roman mo diri.
Set up na natin yung camera natin. Huwag kang mag-alala kasi magkasama tayo. So, pahawak lang kamay mo. Para ano. Wala na kasing bigibigan. Yung walang hiya to. Sabi nila, sa kanila na itong mga baka dito. So ngayon kaibigan, dahil wala nang ipalubog na yung araw, patulong ko muna itong video ni Jigo. At abangan nyo lang yung video niya kasi marami pa akong gustong sabihin sa inyong lahat. Patungkol sa mga anak ko. At ang ginawa natin ngayon, tutulong tayo. So medyo mahirap na tayo magpatuloy itong video na ito kasi madilim na. So abangan nyo lang bukas kasi mag-video ulit ako dito at patuloy tayong maghanap sa kasamahan kong anak na si Jigo, sa kasamahan kong anak na sa CS Gender 01. So habang meron pa tayong oras dito sa katawan ng anak ko, so patuloy tayo. Hindi mo na ako lalabas dito sa katawan ng anak ko si Jigo. So hanggang dito lang muna kaibigan yung video natin kasi malapit ang dumilim at baka hindi nyo maklaro yung video kasi medyo madilim na. So paano mga kaibigan, hanggang dito lang yung video ni Jigo.